ka ba sa ang tindahan ay paunti-unting lumulubog? Hindi mo alam kung paano ibangon itong muli? Abay, mag-subscribe ka na sa akin sisi dahil yan ang topic na pag-uusapan natin ng inyong palawenyang tindera. Kung kahapon yung na-share ko kung paano lumubog ang tindahan ni Ate Tintin, ngayon i-share ko naman sa inyo kung paano ako tumayong muli buhat sa pagkakalubog ng aking tindahan. At kung gusto mo ang ganyang topic, huwag ka nang mahiya, please subscribe at syempre paki-like ng aking video at kung hindi ka naman busy, paki-share naman mga kasari. At eto na, umpisahan na natin ang real talk at mainit-init nating chismis. Magandang araw mga kasari-sari. Problema ka ba? Dahil lang yung tindahan, paubos na ang laman. Ngayon, wala ka ng pera. Huwag kang mag-alala, pinagdaanan ko yan. Kaya nga ibabahagi ko sa inyo kung paano si Ate Tintin muling tumayo nang ako ay muntik rin namang magkaganyan. Lumubog ang tindahan. Muntik-muntik ka na talaga. Number 1 dyan mga kasari. Siyempre, alamin mo yung pinag-ugatan. Bakit nagkaganyan ang iyong tindahan? Yung pinaka-problema. Ano ba ang naging problema? Bakit ba naubos ang iyong paninda? Siyempre, ako na-identify ko naman talaga kaagad. Number 1 dyan, yung pag-i-scroll ko sa online shopping. Tapos, add to cart, tapos check out. Tapos pag dumating, bayad, hugot ng pambayad doon sa pera ng tindahan. So, alam ko na yun. Next, syempre, yung aking anak ay siging kahingi ng pera, mga kasari. So, dukot ako ng dukot doon din sa pera ng aking tindahan. Pero, syempre, alam ko yung sarili ko na ganun yung ginawa ko. At isa pa, ayaw ko talagang tuluyang mawala ang aking tindahan. Syempre, gawa natin ng paraan. So, yun yung naisip ko, no? Inalam ko talaga sa sarili ko, ano ba ang gusto kong mangyari sa buhay ko? Ganito na lang ba yung tindahan ko? Hayaan ko na lang bang lumubog ito? Ayaw ko namang bumalik ako ng pagiging empleyado. Kaya, syempre, nagbuo ako ng solusyon na plano para masolusyonan yung aking problema. At ito na hinarap ko yung problema. Number 1, syempre, alam ko doon ako nagkamali sa panaydukot ko ng pera ng aking tindahan. So, in-stop ko na yon. Wala na munang online shopping, wala munang dukot-dukot sa tindahan ng kung ano-ano, bili-bili ng mga hindi naman dapat, mga kasari. At syempre, hindi na muna ako kumuha din na pera ng parang sahod ko sa pagbabantay ko sa aking tindahan. Nag-focus muna ako ulit doon sa aking paninda. Paramihin ang paninda, mga kasari. Number 2, paano ka magpaparami ng paninda kung wala ka syempreng kapital, wala kang ipampupuhunan? So, syempre, nagsanla si Ate Tintin. Pero hindi naman kalakihan yung sinanla ko dahil ayoko ring mabaon lalo sa utang. Next, nanghiram ako dun sa aking kaibigan, which is close na close ko yun siya. Kaya, ang aking hiniram na pera ay walang katubo-tubo. Ang usapan namin, ibabalik ko sa kanya. Pero, wala siyang tubo dahil alam niya naman na hindi naman talaga ako mahilig mangutang. So, lumapit ako sa kanya, sabi ko ganito yung aking problema. So, inalok niya ako, nga sige, meron akong extra dyan, hiramin mo muna at pag nagkaluwag-luwag ka na, ibalik mo sa akin ng walang tubo, mga kasari. So, yan yung maganda, no? Kapag ikaw ay hindi naman pala utang o kaya kung nangungutang ka naman, kilala ka nila na marunong kang magsoli. So, marami kang mahihiraman, madali kang makalapit sa mga kaibigan, mga kasari. Yun na ha, next na step ko na yun. Next, syempre, mga kasari na naging step ni Ate Tintin, no? Nilagay ko sa isip na lahat ng mga nangyari sa akin ay ayaw ko na ulit maranasan yun. Kaya nagdesisyon ako na hindi ko na uulitin yung mga pinagagawa ko. Sabi nga nila, learn from your mistake. Kaya yun. So, nakahiram ako ng pera. Nung nakahiram ako ng pera, nilagay ko sa sarili ko, sinabi ko sa sarili ko na etong pera na to ay hindi ko sasayangin yung itinulong sa akin, mga kasari. Dahil syempre, mahirap makiharap doon sa mga taong gusto mong utangan, nakakahiya naman talaga mangutang. Pero wala akong choice. Siyempre, kailangan ko ng mamuhunan muli. So, mula doon sa aking nahiram na pera, unti-unti na naging maayos yung takbo ng tindahan ni Ate Tintin. And then, siyempre, nag-ipon ako pa unti-unti para ibayad doon sa aking inutangan.
Ganun lang mga kasari. So, worth it naman lahat ng paghihirap, ng naging sakripisyo ko, naging pagod ko, yung dating kasipagan ko, ibinalik ko, yung kumbaga goal ko sa buhay, nag-target ako na dapat sa ganitong buwan, ay maibalik ko na yung pera kasi nakakahiya naman, di ba, wala na ng tubo, tapos ang tagal-tagal kong maibalik. So, yun ang naging isipan ni Ate Tintin. Next, syempre, mga ilang buwan ay nakawala na ako sa ganong pangyayari sa aking tindahan. Ikaw ba na may tindahan? Anong desisyon mo ngayon sa iyong buhay na ganyan na ang nangyari sa iyong tindahan? Gusto mo pa bang ituloy o gusto mo nang bitawan? Kung gusto mong ituloy, gumawa ng plano, gumawa ng paraan, harapin ang problema at learn from your mistake mga kasari para huwag mo nang ulitin. Kasi pag inulit mo na yan, ay lubog ka na, may utang ka pa mga kasari. So mahirap, no? Pero ako, aminado ako, nahirapan din talaga ako na itayo talaga siya. Pero alam ko sa sarili ko na ayaw ko nang bumalik sa pagiging empleyado, kaya kailangan sipagan ko pa, tiisin ko ito, mirisi sa akin, kaya nagpataka ako dukot sa pera ng tindahan. Sa mga Bisaya diyan, alam na alam nila yan. Relate na relate mga kababayan kong Bisaya dyan, mirisi kay Ate Tintin. Pero ngayon mga kasari, no, proud ako kasi na-share ko sa inyo yung pinagdaanan ko, yung naging journey ni Ate Tintin sa pagtitindahan. So ganun talaga yung pagtitindahan, may ups and down, pero yung down na nangyari sa akin ay mga kasari, hindi yun normal ha. Bakit hindi normal? Kasi kumbaga naging pabaya ako, masyado akong naging kampante. Kaya huwag ninyong tutularan yung ganong ginawa ni Ate Tintin, naging pabaya at naging kampante. Kasi nga nakita ko gumanda na yung tindahan ko, dumami na ang aking paninda. So akala ko hindi ako maubusan ng pera. Yung paninda ko pala yung naubos mga kasari. Kaya paalala mga kasari, ayaw nyong maranasan ito, na ganon yung mangyari sa tindahan ninyo, learn from my mistake. Huwag ninyong gagayahin yung mga ginawa ni Ate Tintin, no? Kasi baka mamaya hindi kayo makabangon. Sa akin, hindi ko naman sinasabing okay lang na nangyari sa akin, kasi hindi naman siya okay, kasi nakakahiya. Lumapit ako doon sa kaibigan ko na nakihirap ako, manghihiram ako ng pera, which is parang gusto ko nang matunaw sa kahihiyan kasi hindi ako sanay na nangungutang sa mga kakilala kong tao. Pero syempre, ay dahil kailangan ay nilunok ko muna yung fried chicken ko. So hanggang dito na lang si Ate Tintin mga kasari, no? Simpleng kwentuhan lang ito. Sana makapagbigay sa inyo ng aral, idea na ang mga pagkakamali minsan hindi mo man kagustuhan, pero ginagawa yan. Hindi mo napapansin, ginagawa mo na pala. So kasalanan, mirisi, o di ba mga kasari? So paano mga kasari, hanggang dito na lang. Magkita tayo sa susunod na vlog ni Ate Tintin at sana nakakuha kayo ng kaunting idea. Huwag mong gagayahin si Ate Tintin ha. Sabi ko nga, kunin mo yung mabuti, huwag mong kunin yung hindi maganda, kundi maging aral sa'yo. So paano? Gaya nga ng palagi kong sinasabi, mag-iingat tayong palagi mga kasari.